Welcome sa Angel Radio, dito po sa ating Bible Lessons on YouTube. At syempre pa, kasama na naman natin ang ating mga nagwagwapuhang mga ka-angels dito po sa ating program na lagi nating ina-upload po ito every week dito po sa ating YouTube channel, Rescue Broadcast Global. Pabatiin muna natin si Captain Islao. Ayan, makintab na umaga po sa inyong lahat, mga kabsat. At maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating mga lessons on YouTube. And magandang morning sa inyong lahat. At syempre pa, kasama natin dito, bagong tasa. Ito kamukha ito ni Bruce Willis eh. Pag nakatalikod. Oh, yan ang American version Bruce Willis, pero kung local, si Wally Bayola. Pag walang salamin. Pag walang salamin. Pag may may salamin, si Boy Abunda. Walang iba kundi si Philosopher. Ayan, kumusta po kayo dyan? At sana po ay mag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin sapagkat marami po tayong pag-uusapan. Ihanda nyo na po ang inyong mga ballpen at papel at lalong-lalo na huwag nyo pong kakalimutan na ang buksan ang inyong mga Bibles. Ayan, syempre, Bible lessons to on YouTube, so kinakailangan bukas tayo ng ating Bible, mga katsat, sapagkat ang ating lang pag-uusapan dito, kung ano yung nando doon, nakasulat doon sa ating sinasampalatayanan ng salita ng ating Panginoon. Of course, kasama rin natin ngayon, for the very first time, mga katsat, guest natin ito. Siya po ay isang nating radio listener, doon pa nung nagbo-broadcast tayo sa 97.5 dito sa Baguio sa DWLY. At laging nagte-text to, Captain Islao. At laging nagtatanong ito pag tayo ay nagbo-broadcast dyan. At ngayon ay kasama natin siya at siya ay sama na natin sa Bible lessons to, Captain Islao, dahil parang Bible study na rin ito sa YouTube. So walang iba kundi si Brother Glenn. Brother Glenn, bati ka muna. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, ang ganda ng boses nito, pang radyo din. Pang-radyo eh. Ayan, talagang ito makikita natin na Bible study to dahil magtatanong sa atin si Brother Glenn. Ito pong lahat ng aming gagawin ngayon ay spontaneous to, no? Wala pong script ito. At kung ano yung katanungan niya as we go on with our Bible lessons on YouTube ay sasagutin din natin to, Captain Islao. Right? But for the meantime, mga kabsat, paalala namin sa inyo, you can hear us every day sa atin pong mixlr.com/rescue broadcast sa atin pong frequency sa internet radio na tinatawag nating Angel Radio, your true friend. mixlr.com/rescue broadcast. At don't also forget to visit our website. It's called rescuebroadcast.weebly.com. At of course, huwag niyo pong kalimutan na laging manood at abangan ninyo ang aming mga videos dito po sa YouTube, sa atin pong YouTube channel na tinatawag nating Rescue Broadcast Global. At mga kapsat, pag kayo po ay nanood ng YouTube, you can make your own YouTube account. Mag-sign in lang po kayo kahit using Facebook. And please don't forget to click on the subscribe button na tinuturo ko po sa aking itaas. Ayan, taas mo nga yung kamay mo, Philosopher, para makita nila yung subscribe button. Diyan po sa yung YouTube na pinapanood, may makikita po kayong button na katulad nito na nakalagay subscribe. Huwag niyo pong kalimutan, pindutin yan so that you will not miss every episode that we will upload dito po sa YouTube. Alright? Kaya ngayon pa naman po nagpapasalamat na po kami sa napakarami ng nanood ng ating mga episodes dito sa YouTube. And ako po ay nakaka-receive ng maraming text message na sinasabing hinihintay nila ang ating susunod na episode. At balik tanaw, Captain Islao, sa ating napag-usapan na, nais natin i-connect itong lesson natin. Part 3 ito ng ating lessons on the Great Dispensation sa Bible. Of course, una nating lesson ay yung ang Biblia ay ating authority. Yes. Diba? Marami po kasing relihiyon ngayon na Brother Glenn, ito nakasama dun sa relihiyon na pinag-uusapan natin kanina na ang Biblia ay nagiging secondary na lang pagdating sa pagsunod. Sapagkat naging siguro nature na ng tao yan, na philosopher, na mas gusto nila may taong nag-uutos. At minsan yung taong nag-uutos, may dalang Bible,
pero merong hidden agenda dun sa inuutos niya. Kaya may Bible at may personal interest. So, ang anin pong unang lesson na ating pinag-usapan dito, yung tinatawag natin the authority of the Bible. Pag sinabi ng Biblia, mga kabsat, yun ang ating dapat susundin. Pag hindi galing sa Bible, dapat hindi natin ito susundin. At we streamline, mga kabsat, itong pinag-uusapan natin dito. And I'm sure ganun din siguro ang damdamin ni Brother Glenn tungkol dito, di ba? Sa pagdating sa relihiyon, pagdating sa pananampalataya, pagdating sa ating kaligtasan, dapat ang masusunod, Brother Glenn, yung sinasabi ng Bible. Tama ba yan, Brother Glenn? Tama po, tama. Ayan, kita nyo, ito bina-Bible study lang natin. Siguro naman hindi nyo pagtitiwalaan, mga kapatid, yung hindi sinasabi ng Biblia. Okay? So yan yung una nating lesson. Yan yung lessons on Bible authority. At mga kapatid, we streamline itong ating lesson na to para mas maintindihan nyo pa. With the question, Captain Islao, lahat ba na nakasulat sa Bible, being itong Bible is the Word of God, ay dapat nating sundin? Diba? At ito'y diniscuss natin yung tinatawag na 3 great dispensation in the Bible. Not 6, not 5, not 7. There are only 3 great dispensations in the Bible. Why, mga kabsat? Remember that ang ginamit na term dyan is dispensation. At ang ibig pong sabihin ng dispensation is dapat may inilabas na batas ang Diyos o yung dispensing of the law of God is the systematic giving of the laws of God to mankind. At meron lang po nakasulat na 3 sa Bible na ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang mga batas. Una, sa mga ama. Patriarchal age. Pangalawa, doon sa bansang Israel. Kasi yung ama na may pamilya, dumami na sila. At doon sa panahon ni Jacob, pinalitan na yung pangalan ni Jacob, ginawa ng Israel. Kaya yung pamilya na minahal ng Diyos, yung lahi na yan, natupad sa bansang Israel yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya 12 yung anak ni Jacob, Brother Glenn, dumami hanggang sa nakapasok sila sa Egypt sa panahon ni Joseph. There were 70 of them na magkakapatid kasama yung mga asawa nila at anak. At nung sila ay lumabas sa Egypt, sa pamagitan ng unang propeta na ang pangalan ay si Moises, ang binilang doon, Captain Islao, ay 600,000 men. Imagine, sa isang maliit na pamilya, dumami sila. Hindi pa nga magkaanak si Sarah, di ba? So, sabi ni Abraham, imposible yung pangako ng Diyos sa akin. Pero natupad yan sa Egypt. Dahil habang pinahihirapan sila ng mga Egyptians, parang Pinoy ito. Habang napapagod ang mga Pinoy, Brother Glenn, lalong dumadami yung anak. Ilan ba anak na misis mo, Brother Glenn? Isa lang, isa. Aba, hindi ito Pinoy. Kasi yung Pinoy, habang napapagod, parang manok yan lalong lumalaban, At dumadami yung anak. So, dumami ang bansang Israel dyan sa Egypt habang pinahihirapan sila at nadinig na ng Diyos ang pagtangis ng kanyang sinisintang bansa. At from Egypt, mga kabsat, sabi ng mga scholars ng Bible, Captain Staff, they are more than 2 million of them that nag-participate dyan sa Exodus, sa pangunguna ni Moises. So, makita mo, nagbigay na naman ang Diyos ng kanyang bagong utos na ito. Diba? Hindi na ito inutos sa mga ama, subalit itong utos na ito ay pinatutungkulan ang bansang Israel. At ang naging tagapamagitan dito ay hindi na ama, kung hindi yung tinatawag nilang propeta. At ang unang prophet, mga kabsat, na tinawag ng Diyos ay walang iba kundi si Moises. Na naging mediator of the Old Testament laws. At si Moises ay namatay, napalitan ni Joshua at napalitan na naman at hanggang sa huling propeta in Luke chapter 16, verse 16. Ulitin ko po, mga kabsat, buksan nyo yung mga Bible nyo. Luke chapter 16, verse 16. At bubuksan niya ni Brother Glenn at pababasa natin sa kanya. Makita mo, saan ba nagtatapos yung lumang tipan? Diba? From a prophet, diba? Si Moises, at natapos ito sa isa pang propeta. Diba? Pabasa natin kay Brother Glenn. The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. Maraming salamat, Brother Glenn. Nakita mo yan,
maliwanag na yung Mosaical period o Mosaical age na nagsimula sa isang propeta si Moises, matatapos din sa huling propeta ng lumang tipan, ito rin ay si John the Baptist. Yan ang tinutukoy dyan sa Luke chapter 16 verse 16. Sapagkat nagsalita na, di ba, ang anak ng Diyos. Yes. Kaya babalikan natin uli itong ating text sa ating dispensation, ano? Itong Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 at papabasa natin ito uli kay Brother Glenn, ano? Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Mas maganda siguro dito sa version ko, ano? Sapagkat ito yung fina-flash ni Mike na ating software sa ating Bible, ano? Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Mike. God, who at various times and in various ways spoke in time, past to the fathers by the prophets, has in the last days spoken to us by His Son, whom He has appointed their heir of all things, through whom also He made the worlds. Ayan. So maraming salamat, Brother Glenn. So makita niyo yun, no? Philosopher, no? Captain Islao, nandiyan nakapaloob yung tinatawag na 3 great dispensation in the Bible. Yes. Nandiyan dyan yung panahon ng Ama, nagsalita ang Diyos sa panahon ng Ama. Ayan. Iba ang kapanahunan niya, kaya various times and various ways. Di ba? Ano ang binigay sa Ama? Mga batas. Yes. Para sa pamilya nila. Kaya nga yung mga ama ay matatanda, mahahaba ang buhay nila. 'Di ba? Dahil sila ang ginagamit ng Diyos upang magturo sa kanilang pamilya. And from the time of the fathers napunta sa time of the prophets o yung tinatawag na law ni Moises, sapagkat yung pamilya ay isang naging ganap na bansa na sinisinta ng Diyos. And God was trying to preserve the nation of Israel, sapagkat from the nation of Israel, diyan manggagaling yung hinihintay ng buong mundo na unang prophecy in Genesis chapter 3 verse 15. Napabasa natin, ano? At ito ay natupad doon sa sinasabi. Ito yung first prophecy. No? Genesis chapter 3 verse 15. Brother Glenn, dahil ikaw ang ating Reader. reader. Verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yan. So, doon na unang nabanggit yung term na seed. At ang tinutukoy na seed dito na binhi, na manggagaling doon sa lipi ni Abraham na naging nation of Israel. Kaya ibinigay yung law diyan sa bansang Israel upang ito ay ma-preserve ng Diyos, sapagkat from the nation of Israel, Brother Glenn, diyan lalabas. Sino? Si Jesus Christ. Ang only begotten Son ng Ama na nasa langit. Nakakapsat. So sa verse 2 na binasa niya kanina, sabi niya, in these last days. So natapos na yung tinatawag natin na Mosaical age, kung saan ibinigay yung batas sa bansang Israel noong panahon na ng ating Panginoong Jesucristo. Diyan na magsisimula ngayon yung tinatawag nating sinasabi niya, all authority was given unto me in heaven and on earth. Matthew chapter 28 verse 18. At alam kong alam nyo na lahat yan, mga kabsat. Yes. Dito na yung last days natin. Nung nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo, ito na yung tinatawag nating Christian age. O yung sa ibang tawag nito ay church age. Mga kabsat. So there are only 3 great dispensations in the Bible, at bawat isa diyan sa nakasulat sa Bible na mga characters na ginamit ng Diyos ay nabuhay sa kanilang kanya-kanyang kapanahunan. Di ba? Tinukoy niya, ni Pablo yan sa Romans 2 verse 12. Sabi niya, those who sin apart from the law will be judged apart from the law. And those who sin in the law, under the law, will be judged by that law. Pero tayong nabuhay sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo, Brother Glenn, ay huhusgahan din doon sa sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda yan sa Tagalog, pabasa natin. John 12, verse 48. Ayan, ha? So, we're going to flash sa inyo itong English na translation ito sa New King James Version. John chapter 12, verse 48. Pero papabasa natin kay Captain Islao diyan naman sa Tagalog. Pabasa natin. At ganito po ang pagkakasabi sa Magandang Balita version.
At ang sabi niya dito sa verse 48 ng John 12, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Oo. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Clearly, the Lord was talking about the last dispensation here. Yes. Because yung sinalita ng ating Panginoon Kristo is the Yun. last message of God sa atin. Diba? At yan ay mga series of commands din ng ating Panginoon na dapat nating gawin sa ating kaligtasan. Oo. Diba? Para tayo ay maligtas. So clearly, makita natin dyan, there are 3 great dispensations in the Bible. At ngayon ating pag-uusapan is how we're going to apply that sa ating pamumuhay ngayon. Oo. Brother Glenn. Kasi ang ginagawa nila sa Archangel, pinaghahalo-halo. Oo. Maraming ganyan, ano? At yung pinanggalingan din ni Brother Glenn ay ganyan din ang ginawa. Oo. Di ba? Yung lumang tipan, kukuha ng isang sitas dyan o isang command dyan at ihahalo nila Sa bagong dito sa tipan. bagong tipan. Pero clearly, sa pagkakalahad ng konteksto ng Biblia sa atin, may kanya-kanyang kapanahunan Oo. at may kanya-kanyang kaparaanan ng Diyos ng pakikipag-deal sa mga tao na yan with regards to their affairs and to their sin, mga kabsat. So, sa lumang tipan, mga kabsat, dalawa yan, yung patriarchal at yung tinatawag na Mosaical. Kaya nga sa Mosaical period, ibinigay ng Diyos yung kanyang batas sa bansang Israel upang mapabanal sila, upang sila ay ma-preserve, Yes. upang, kasi alam ng Diyos, dyan dadaan yung seed o yung binhi para paglabas ng ating Panginoon Kristo ay puro pa rin. No? Yes. Kaya ang ginagawa naman ni Satanas, spirit niyang sinisira Oo. yung plano ng Diyos pero hindi nagtagumpay. Merong nakitang puro, di ba? Walang iba kung hindi yung pamilya ni Mary at doon pinadaan yung seed, no? In Galatians chapter 4 verse 4. Born of a woman and born under the law. So, makita natin, no, nagkaroon ng kasaysayan and through the history, mga kabsat, lumitaw yung huling messenger ng ating Ama na nasa langit, kung hindi yung kanyang sinisintang anak. There's only the last messenger because the last days is when the Lord Jesus Christ spoke. Oo. Diba? And I'd like to emphasize doon, mga kabsat, ano, bakit po natin sinasabi na si Jesus ang last messenger? Kasi kung may tatayo ngayon, mga kapatid, na preacher, at magbibigay pa ng ibang message na hindi na sinabi ni Kristo sa bagong tipan, abay, panibagong dispensation na yan, mga kabsat. Kasi hindi na yan galing kay Kristo. Kaya nga kaming mga nangangaral, Brother Glenn, dapat kayong nakikinig, no? Kasi Brother Glenn kasi ay ating isang listener. Ang tinatanong nyo, sinabi ba ni Kristo yung sinabi ni Archangel? Diba? Dapat ganun. Kasi sabi niya, in the last days had spoken to us through His Son. Diba? So, simula na nagsalita si Kristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Last days na yan, Brother Glenn. Sapagkat huling dispensation na yan. Huling araw. Ito na yung tinatawag nating huling mga batas na binibigay ng Diyos sa atin. At sa Book of James na ating pinag-aaralan, tinawag itong perfect law of liberty. Dahil napawalang bisa na yung lumang tipan. Balikan natin yung tinatawag na Hebrews chapter 13 verse 8. Pabasa natin kay Brother Glenn. Hebrews 13 verse 8. Baka maganda yung sa Tagalog, Captain Islam. Pero ipa-flash natin dito yung New King James Version. Hebrews 13 verse 8 na nagsasabing obsolete na, mga kabsat, yung lumang tipan. Okay? Try natin sa Tagalog. Ina-apply na po natin ito, mga kapatid. Itong ating napag-aralan sa great dispensations na ito. Hebrews 13 verse 8. Pabasa natin kay Brother Glenn. At papasa natin, mga kapsat. At kung may tanong ka, Brother Glenn, tanong mo lang. Okay. Mo, Brother Glenn. Hebrews 13 Verse 8. 13 verse Ay, 8. 13 pala. Ito yung kanyang pagkakasabi sa Tagalog. Ano yun? Ay, si Hesus Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan. Ay, hindi. Hebrews 8 verse 13. Ay, Oh, sorry. Ay, sorry. Baliktad Baliktad pala. Hebrews 8 verse 13. Nang sabi Hebrews 8:13. Hebrews 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Nakita nyo, kapsat.
Ito ay sinulat ng kapanahunan ng 1st century. 21st century na tayo. So, ibig sabihin, wala nang bisa yung dumuluma na nung panahon nila. Sapagkat transition period yan, Captain Islao. Diba? Dahil from the Old Testament, papunta sila sa bagong tipan. So clearly, mga kapatid, as we are going to apply itong ating napag-aralan, yung lumang tipan ay wala ng bisa. Ibig sabihin, yung command dito, Captain Islao, Brother Glenn, a philosopher, kahit gawin mo ito, ay hindi ka na mapapabanal nito. Hindi na magsiserve yung purpose ng Old Testament sa buhay natin sapagkat tayo sinasakupan na ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Merong bagong law sa bagong age. This is the Christian age, and so ang pinagtibay na batas ngayon ay walang iba kung hindi ang inutos ng ating Panginoong Hesukristo, the last messenger in the last days. Yes. Wala nang ibang messenger dyan, mga kabsat. Sapagkat alam ko may nagke-claim na meron pang last messenger. Pero ano naman yung sasabihin niya? Di ba? Kung sinabi to ng ating Panginoon, hindi siya ang last messenger. Si Kristo pa rin. Pero kung sinasabi niyang meron pang ibang mensahe ang Diyos, liban sa sinabi na ni Kristo at ng kanyang mga apostol sa 1st century, di panibago ng dispensation yan. Ayun ang sinasabi po namin, wala na yan sa Biblia. At alam natin sa pinag-aaralan natin, ang authority natin, yung Biblia. Yes. So kung wala sa Biblia, abay, nasa sa inyo yan, mga kapatid, gagawin nyo ba yan? Di ba? So alam natin na si Jesus ang last na mensahero at papansinin mo nung araw, Brother Glenn, tatay, yung mensahero ng Diyos. Sa pangalawang dispensation, propeta ang mensahero ng Diyos. Sa huling dispensation, anak ng Diyos ang kanyang magbibigay ng mensahe. Yes. Tagapagsalita. Ang nangyari nga, Captain Islao, yung mga tatay sinuway, yung mga propeta pinatay. Aba, yung anak na ng Diyos ang nagsalita, pinatay pa rin. Pinatay pa rin. So kaya ang sabi ng ating Panginoon, if you reject these words, sa binasa natin kanina, diyan tayo husgahan. If you reject the words of our Lord Jesus Christ, pagdating ng Judgment Day, diyan din tayo huhusgahan. Ako personally, sinasabi ko po sa inyo, yan ang nagpabago ng perspective ko sa Bible. Hindi po ako palabasan ng Biblia, pero nung nabasa ko yan, di ba? Parang ako nag-aaral niya nung ako nasa college, Brother Glenn. Pag alam kong may exam, may kinakailangan mag-aral ako. Dahil yung aming pinag-aralan, yun ang maghuhusga sa akin kung natutunan ko nga yun. So nung nabasa ko yan, John 12 verse 48 na yan, sabi ko, meron pala tayong final exam. Di ba? At ang magbibigay ng exam ang ating Panginoon. At ang gagamitin niyang pagsusulit, yung bagong tipan. Yes. Sapagkat saan ba nakalagay, Brother Glenn, yung mga inutos ng ating Panginoon? Sa lumang tipan ba o sa bagong tipan? Sa bagong tipan. So makikita niyo mga kabsat, yung last message ng Diyos, yun yung may bisa sa atin sapagkat ito'y nagsimula nang si Kristo yung nagsalita na sa atin at nagbilin ng mga utos niya. Kaya nga sinasabi ni John, if you love me, keep my commandments. Sa John chapter 14 verse 15. Sinulat ni John yan at ang nag-quote niya ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 14 verse 15. Sabi, if you love me, kung mahal niyo baga ako, tuparin niyo ang lahat ng utos ko. Mahalaga ang utos ng ating Panginoon. Kaya nga siya ginawang Panginoon, mga kabsat. So, ang gusto ng tao kasi ngayon, tagapagligtas lang. Pero ayaw nilang sundin ang ating Panginoon. Paano kanya liligtas kung di naman siya ang magiging Panginoon mo? Mga kabsat. So, makita natin, we are applying now itong bagong tipan. Diba? Kaya nga ang tanong natin, lahat ba na nakasulat sa Biblia na command ay gagawin natin? Mga kabsat, ang sagot po dyan sa ating pag-aaral ay hindi. Sapagkat hindi na tayo nasasakupan ng lumang tipan. Tayo po ngayon sa Christian age, kaya tayo tinawag na Kristiyano ay dahil nagsimula na ang last dispensation and that is the Christian dispensation o yung tinatawag na Christian age. Kaya nga nagkaroon ng Kristiyano. At ang ibig sabihin ng Kristiyano, according sa Acts chapter 11 verse 26, ay mga tagasunod ni Kristo. So, makita nyo mga kabsat, kaya may dispensation ay dahil gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Di ba? Sa patriarchal, nandoon ang utos ng Diyos. Pinapatupad yan ng mga ama. Sa Mosaical, nandiyan dyan ang utos ng Diyos, yung 10 Commandments. And the other subsequent laws, amounting up to about 619 laws, all in all. At ang gusto rin ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya para mapabuti tayo. Sa bagong tipan, wala pong nagbago dyan, mga kabsat. Ang nagbago lang yung mensahero at yung mensahe na dinadala niya sa atin na dapat din nating
tuparin para tayo ay maging righteous o banal, kaaya-aya sa harapan ng ating Ama na nasa langit. So, ito pong dispensation, tumutukoy ito sa pagsunod. Kaya dun sa tanong nila, sa akin, meron na nag-text eh. Kung hindi na pala effective ang lumang tipan, Captain Islao, at gusto ko ikaw ang mag-explain nito, eh bakit pa ito naisulat Sa Bible. sa Biblia? Hindi mo ba naisip yun, Brother Glenn? Eh kung wala na palang bisa ang Old Testament, bakit nandito pa yan sa Biblia? Bakit may Di ba? old- Bakit may Old Testament pa, Captain Islao? Basahin natin, bakit po naisulat pa kasi ito? Kasi kung bagong tipan lang ang tanging batayan natin, bakit nandito pa itong lumang tipan? At ito ngayon yung sasabihin ngayon ni Apostle Paul. Tandaan natin, napakagaling pagdating sa batas, sa lumang tipan si Apostle Paul. Oo. Para saan daw? Romans 15 verse 4. Romans 15. Verse 4. Romans 15 verse 4. Ano nakalagay dyan, bro? For whatever was written in former days was written for you, for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. Oo, pansinin niyo po yan ha. Babasahin ko naman po sa Mabuting Balita version na hawak ko po. Ang sabi dito sa Tagalog naman, ang sabi niya dito, mga kapatid, ay ganito. Anumang nasa kasulatan noon pang una, ano yung tinutukoy niyan noong pang una? Tumutukoy po ito sa lumang tipan. Ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Para saan daw po ang lumang tipan? Kung bakit nakasama pa ito sa Bible natin, Kapsat? Kasi ang sabi po ni Apostol Pablo, para maturuan po nila tayo. Yang tanong, Sir Archangel, ano yung ituturo ng lumang tipan sa atin? Tignan po natin. Let's go to Hebrews 11 verse 40. Tignan nyo po the Bible explain itself. Siya rin po yung sumasagot sa bawat tanong natin. Hebrews 11 verse 40. Basahin mo, bro. Since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Oh, sino yung tinutukoy niya sa chapter 11 ang whole chapter 11? Ito yung tinatawag natin na Hall of Fame of God. Ito yung mga man of God. Hall of Faith. Oo, kung titignan mo talaga yan, mga kapatid. Si Moises, si Oo, Abraham, nandyan na lahat. si Isaac. Di ba? Pero Examples pansinin of mo, faith. ano yung sinasabi niya? Hindi naman sila naging perfect eh. Pero ang mga Kristiyano, sabi niya, dahil sa kanila, nagiging perfect tayo. Oo. Bakit? Kasi tinuturuan po kasi nila tayo ng tinatawag na leksyon. Kaya nga dito, sa Romans 15 verse 4, para sa ikatututo natin. Pero ang problema, Sir Archangel, Oo. pati mga Kristiyano today, hindi pa rin natututo. Di na natuto. Mahilig kasi Diba? umawit ng Gary V. Oo, pinauso kasi ni Gary B yung di na natuto. Oo, itignan nyo pa po. Isa pang bersikulo na gagamitin natin. Let's go to 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Tapos talon tayo ng verse 11. O, tignan nyo po. Pakiulit mo. Okay, ulitin ko po. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Tapos talon tayo sa verse 11. Mabasa naman natin kay Brother Glenn. Ayan. 1 Corinthians chapter Chapter 10, 10, verse verse 6. Now these things took place as examples for us, Oh. that we might not desire evil as they did. Chapter 11. 11. Now these things happened to them as an example, Mhm. but they were written down for our instruction. Oh, pansinin niyo po sa English po 'yon. Ta-translate naman natin sa Tagalog. Ayan. Oo, sa Tagalog. Pansinin niyo po para mas mainam para ito kay Brother Verhel. Papsi. Kay Brother Papsi. Oo, tsaka kay Papsi, tsaka Oo. kay Verhel na Kasi hindi- nakatutok sa atin sa YouTube. Oo. Mga taga Quezon City ito. Oo, Opo. binabati po namin kayo. Kaya ang sabi po niya dito, mga kapatid, ang mga nangyaring ito'y babala sa atin. It is a warning. Oo. Bakit? Ano bang nangyari kasi sa lumang tipan? Doon sa original na nanggaling sa Egypt, ilan na ba nakapasok sa Promised Land?
Brother Ed? Originally, sa original na nanggaling doon, dalawa na lang sila. Dalawa na lang sila. Lahat sila nangamatay na. Oo. Bakit? Isipin mo 600,000 men. Oo. Hindi pa kasama yung asawa, hindi pa kasama yung mga anak. Oo. Pero doon sa original na lumabas doon, bakit dadalawa na lang ang nakapasok sa promised land? Oo. Bakit kaya naging dalawa na lang? Di ba, ang Diyos nakipag-covenant sa kanila. Oo. Nakipagsumpaan ito ang ating Panginoon na, di ba, ako ang Diyos nyo. Oo. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypt. At ito ang aking batas. Oo. Ito yung magiging covenant natin, sumpaan natin dalawa. Winalangya nila yung batas Kita mo yan? Diba? Pagkatapos nilang makatawid sa tinatawag na Oo. Red Sea, Oo. nakita nila yung great, Yung- marvelous, Yung kapangyarihan ng Diyos. pangyarihan ng Diyos. Etong mga Israelites to, madaling makalimot. Oo. Nakakita lang ng babaeng sexy sa wilderness. Oo. Bumigay na, Brother Oo. Glenn. Yung mga Amorites. Oo, di ba? bumigay bigla Bumigay bigla. Oo. At Kaya hindi kita mo, lamang no, yun. ang Diyos pine-preserve sila, iniingatan sila, Pero, kaya nga nagbigay ng batas Oo. Di ba? Kung walang batas ng Diyos, bara-barabay. Oo. Pero gusto ng Diyos, maging maayos kayo Pero ang ginawa ng bansang Israel, bay kinalimutan nila ang Diyos. Oo. Kaya nga, kita nyo, no, from the total of about 2 million na lumabas sa Egypt, Oo. dadalawa na lang ang nakapasok doon sa pinangako ng Diyos na lupang pangako. oo, at saka 20 years old below. Pansinin mo yung nakapasok na doon, mga kabsat, yung original na galing sa Egypt, wala na. Oo. Pinatay sila. Oo, pero may nakapasok doon na pinanganak na sa wilderness. Oo. Di ba? At ito nga, nung pumasok na sa promised land, tinuli pa sila. Oo. Dahil hindi sila pwedeng tuliin sa wilderness. Di ba? Alam nyo naman, ang kultura ng mga Hudyo, 8 days yan, tutuliin na. Siyempre. Di ba? Pero itong mga ito, nung nakapasok na sa promised land, abay, malalaki na sila. Oo. Tsaka pa lang sila tinuli. Oo. So makita mo, Si Moses kaya hindi tuli. kaya Tinuli nung asawa niya Oo, yung asawa niya, nagtuli sa kanya. Sino pala yung dalawa na yun? Sino pala yung dalawa na yun? Si Caleb At saka saka si Joshua. Oo. Silang dalawa. Ala ang nakapasok from the original Original. na about 2 million sabi ng mga Bible scholars na nag-exit, nag-exodus magmula sa Egypt. So ang mga kasama na ni Joshua doon tsaka Caleb, mga bagong henerasyon na. So makita mo, ang Diyos nilinis niya. Oo. Di ba? Para- Nilinis niya ang bansang Israel. Pinabayaan na niya yung mga disobedient sa kanya. Saka isipin mo, ang Diyos talagang willing to kill. Di ba? Kung hindi ka susunod sa kanya, Brother Glenn, tapos ka sa Diyos. Oo. Maski sa bagong tipan, si Ananias sa si Sapphira, Ganun hindi din. sumunod, tapos din. Oo. Ito, anak ng Diyos, sinisintang bansa niya. Mm. Pero yung mga original na umalis dyan, dadalawa na lang yung Oo. nakapasok dun sa ipinangako ng Diyos na lupang pangako. Kaya nga sabi po sa verse 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba. Oo, nakita nyo? Sabi mo babala sa iba Yan ang kahalagahan ng lumang tipan. At sabi pa niya, at naisulat upang turuan tayong mga inabot Oo. ng huling Oo. panahon. Oo. Kumbaga sa prinsipyo yan, Captain Islaw, ay you learn from the experience of others. Diba? Huwag mo nang hintayin na mangyari sa atin. Diba? Parang ganyan sinasabi niyan. Kaya isinulat yung Old Testament para matuto tayo sa kamalian nila. Para wag na natin ito ulitin, Oo, wag brother. nang tularan. Diba? So, mahalaga pa rin yung lumang tipan. Yes. Ang sinasabi natin mga kabsat, hindi lang naman learning principles ang nandiyan dyan sa lumang tipan. May mga batas yan Oo. Diba? Ang sinasabi natin, yung batas sa lumang tipan ay wala ng bisa Wala na. sa isang Kristiyano na nabubuhay sa panahon ni Kristo. In the year of the Lord na to Huling Sapagkat ang may bisa ng utos ay yung inutos ng huling mensahero. Yes. Ang ating Panginoong Heso Kristo. Oo. He is the last messenger. At lahat ng mensahe niya, ibinigay niya sa atin once and for all. Oo. Diba? With regards to our faith. At marami tayong makikitang passage dyan. Isa na yung Jude verse 3. Yes. Kakapsat, basahin natin Jude verse 3. Diba? Itong huling dispensation na to, wala nang darating dito. Oo. Sapagkat ibinigay na ito once and for all. Brother Glenn, mababasa mo yan dyan. Kami po yung nagsasalita dito at inaral namin ito, mababasa nyo yan dito. Jude verse 3. Jude verse 3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints.
anything that has something to do with faith, Oo. Brother Glenn, pananampalataya, ibig sabihin kaligtasan yan, gawain sa loob ng church, di ba? Pagbibigay, di ba? Yes. Lahat ng galaw ng isang Kristiyano ay ibinigay sa atin minsan beses. At hindi na ito mauulit pang muli. Oo. Once and for all. Kumpleto. Ha? Walang dagdag. Tignan mo matindi ang titig ni Brother Glenn, parang hindi siya makapaniwala. Oo. Ang ibig sabihin niya, Brother Glenn, wala nang dispensation na darating Oo. sapagkat huli na yung sinabi ni Kristo. So kung merong matapang dyan at makapal na apog na sasabihin, kinausap siya ng Diyos. Aba. Yan ang application yan eh. Diyan muna tayo, no? Philosopher. Kasi marami ngayon naglilitawan Oo. na may hawak din, ewan ko naman, may hawak din ng Biblia, Pero, kinausap pa ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, apart from the New Testament, Brother Glenn, Meron kung pa iba. meron ka pang ibang mensahe na sasabihin, sinasabi ni Jude, bulahan yan. Oo. Sapagkat clearly, sinasabi niya dito, once and Ibinigay. for all, ibinigay na yung lahat ng something to do Kailangan natin. with our faith. Actually, meron pang bersikulo niya sa Peter eh. Oo. Diba? Basahin natin. Pabasa natin kay Brother Glenn ito. Ano? Ito, 2 Peter chapter 1, verse 3. Ayan, verse 3. to 5. Oo, verse 3 lang. Basa bro. Oo. Verse 3. 2 Peter verse 3. Umpisahan mo, sige, sa verse 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Oo. Excellent. Sinasabi dito, yung divine power ay binigay sa atin all things. Pag sinabing all things, Captain Islam, nothing left out. Oo. Walang kulang. Wala. Diba? Perfect. Oo, lahat ibinigay na sa Kristiyano that pertains to life, sabi niya ganon, and godliness. Wala Sabi nang ganon, through the knowledge of Him who called us by the glory. So, nakanino pala yun? Nga kay Kristo. Nasa ating kaalaman, sa ating Panginoong Heso Kristo. So, lahat ng kakailanganin mo para maging maayos ka sa harapan ng Diyos, yan naman ang purpose kung bakit may dispensation. Yes. Para maging tama tayo sa harapan ng Diyos, ay ibinigay na sa atin na kanino? Doon sa ating pagkakakilala kay Kristo. Kaya nga ang pamanhikan dito ni Pedro, sabi niya, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi niya sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Ilista niyo po yan mga kapsat. 2 Peter chapter 3, verse 18. Kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat nasa Kanya. Di ba? Yung lahat ng kailangan natin para tayo mapabanal sa harapan ng ating Ama na nasa langit. Ayan. Di ba? Oo. Diyan nga tayo napapabanal eh. Pansinin mo. Kaya kung bubalik ka sa lumang tipan, Hebrews 7 verse 18. Oo. O, ano nakalagay dito, mga kapatid? Tignan natin. Hebrews chapter 7 verse 18. O, basa bro. Basahin mo. For on the one hand, a former commandment is Former. set aside, Set aside na. because of its weakness and uselessness. Yun naman pala eh. Wala nang bisa, mga kapatid. Kailan nagkaroon ng wala nang bisa na ito, mga kapsat? Nung dinistroy yung templo sa Jerusalem. Di ba? Bakit? Paano sila magsasamba? Wala na yung templo. Asaan na rin yung mga Levites? Wala nang Levites. Wala na rin Levites eh. Levitical system. Wala nang Levitical eh. Asaan na rin yung mga Hudyo? Oo. Hindi na sila puro eh. Oo. Di ba? Kundi nahaluan na sila eh. Kaya nga sabi sa Ephesians 2 na tinalakay natin from the past, Verse mga kapsat, 14. verse 14, And verse 15. yung Hudyo at saka yung Hintil pinag-isa. Ephesians chapter 2, verse 14 Oo. and 15. Yes. Basahin niyo po yan mga kapsat, pakikita niyo na inabolish ng ating Panginoon Kristo yung lumang tipan. Kasi ano ba ang pinapahayag ng lumang tipan, Brother Glenn? Oo. Na may Hudyo at may Hintil. Yes. Kung in effect pa yung lumang tipan, then may Hudyo pa at may Hintil. Oo. Pero ang sabi ng bersikulo na yan at babasahin natin para ma-emphasize natin, Ephesians chapter Chapter 2. At papabasa natin yan kay Brother Glenn. Ano? Ephesians chapter 2 verse 14 and 15. So, bro. Basahin mo. Ayun. 14 and 15. But now in Christ you have once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Oh, verse 14. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh dividing wall of hostility,
Verse 15. Verse 15. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. Oh. Ayan. So nakita mo, yung from the two doon, yun yung Gentile, Oo, tsaka yung Hudyo. Hudyo. Kasi magkaaway yan eh. Oo. Sabi nung Hudyo, Brother Glenn, doon sa Gentile, ew! Hindi ako pwedeng makihalubilo sa'yo. Oo. There is a wall of hostility. Di ba? Hindi pwedeng sumama ang Hudyo sa hintil dahil madumi. Oh, unclean. Dahil yung hintil ay potso. Alam mo ba yon? Ang hintil ay potso? Oo, di ba? Hindi tuli. At yung pagkatuli, mga kabsat, yan yung covenant ng Diyos. Oo. Di ba? Yan yung fleshly covenant na ito ay aking sinisintang bansa. Oo. Kaya makita mo yung lahat ng mga Israelites, tuli sila. Tuloy sila. Hindi sila nakikisali sa mga potso. Di ba? Naintindihan mo naman yun. Ang sabi ni Pablo dito, sinira na ng Diyos, inabolish na niya ang Old Testament. Dahil ang nagpapahayag na merong hintil at Hudyo, yung Old Testament. Pero nung dumating yung New Testament, wala nang hintil, wala nang Hudyo. Yung dalawa, pinag-isa na. Oo. At tinawag yung isa na yan, Brother Glenn, alam mo kung ano? Hindi Baptist, hindi Methodist, hindi Presbyterian, hindi saksi, o whatever na tawag na inimbento ng tao, tinawag yan na Kristiyano. Oo. Bigyan natin ng bersikulo. Sapagkat ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod Ni ni Kristo. Hintil at Hudyo, sumusunod na kay Kristo. Basahin mo, bro. Galatians chapter 3, verse 27 hanggang verse 28. Basahin mo, Brother Glenn. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. Verse 28. There is neither Jew nor Greek. Nor Jew, nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female. For you are all in one in Christ Jesus. Oh, for you are all In Christ. one. In Christ. Hudyo tsaka hintil. Oo. Pinag-isa na yan. So, wala nang Hudyo, wala nang hintil. So, clearly, sinasabi po namin siya as an application sa ating pinag-uusapan, the Old Testament written commands, wala na pong bisa ito Oo. sa isang Kristiyano. So, as we apply this, ano ngayon yung susundin natin? Ayan. Di ba? Ito na yung bagong tipan. Ang daming inutos ni Kristo. Oo. Brother Glenn. Magbigay ka nga, Brother Diba? Glenn. Meron ka bang naalala na inutos ni Kristo na alam mo? Ano yung magbigay ka nga, Brother Glenn? Hindi pwedeng no ID, no, No entry. Hindi inutos ni Kristo yun, ha? Ang pagkakaalam ko, yung baptism eh. Oo. Bautismo. Oo. Very good. Isa, Very good. isa yun. Oh, sa isa utos ni yun. Christ. Marami yan, di ba? Oo. Sabi niya, go and make disciples to all nations. Baptize them. Oo. Inutos ni Kristo. Pag inutos ni Kristo, Brother Glenn, susundin ba yan o sasabihin, hindi importante yan? Bukas na lang. Siyempre, susundin eh. Mas importante yan. Magaling mag-apply ito si Brother Glenn. Oo. Buti nga, ganun ang sagot niya eh. Oo. Yung iba, hindi. Oh, hindi na importante yan. Sasabihin gano'n. Kasi Burloloy lang yan. manampalataya ka lang kay Kristo. Oo. Kaya yung bautismo ay burloloy lang yan. Oo. Oo. Pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Ginawang option eh. Pero inutos ni Kristo. Oo. Alam natin na yung utos ni Kristo is in effect ngayon. Oo. Diyan ka mapapabanal. Kung ikaw ba hindi na bautismuhan, mapapabanal ka ba? Di ba? Essence yan. Kaya nga dispensation. Ang Diyos naglabas ng batas. Oo. At ito'y pinadaan niya sa kanyang bugtong na anak. The only begotten Son. Tapos sasabihin natin ngayon as an application, hindi na importante yung bautismo. Aha. Di ba? Ewan ko sa inyo mga kabsat kung talaga naintindihan nyo yung Biblia. Di ba? Faith alone. Sabi nga ni Santiago, hindi faith alone. Oo. Di ba? James chapter 2, verse 24. Di ba? Basahin niyo, James 2:24, hindi nga faith alone. Pero sabi nga nila, kailangan kasi manaig yung faith alone. Oo. So, yung bautismo tuloy, nawala ng bisa dahil doon sa faith alone. Oo. Di ba? So, kayo po mag-decide niyan. As an application dito sa pinag-uusapan natin, ano? We want to apply the New Testament sa pagka-Kristiyano natin dahil wala namang ibang i-apply sa Kristiyano kung hindi ang New
Testament. Sapagkat lahat ng utos ni Kristo dito ay may bisa para sa ating kabanalan sa harapan ng Diyos. Yes. Kasi ang mga tao ngayon, gusto lang maligtas, ayaw maging banal sa harapan ng Diyos. Oo. Paano ka pupunta sa langit? Oo. Kung hindi ka maging banal. Oo. Ang sabi ng Revelation chapter 21, Verse 27. verse 27, not a single sin, mga kapsat, ay makakarating sa langit. Oo. Biro mo, sinuway mo na kagad yung unang utos ni Kristo. Diba? Ang unang utos ni Kristo, make disciples and baptize them. Oo. Sasabihin ni pastor na magaling, Hindi mahalaga pastor bola-bola, hindi mahalaga yung bautismo. Oo. Diba? Walang kinalaman yan sa kaligtasan Sa kanila lang yan. Kaya nga, kung hindi mahalaga kay pastor bola-bola yan, mga kapsat, mahalaga yan sa ating Panginoon dahil hindi kanya binobola. Oo. Sinasabi niya sa'yo, gawin mo to dahil mahalaga to. Oo. Lalong-lalo na sa ating ikaliligtas, Tama. mga kapsat. So, clearly, yan ang pinapahayag sa Bible. As an example of the application nito, Oo. lahat ng inutos ni Kristo, dapat tanggapin nyo na mahalaga. Oo. Kasi pag di mo ginawa ito, sabit ka. Oo. Di ba? Kaya nga ang sabi ni Kristo, di ba? If you love me, keep my commandments. Di ba? Ang Kasi masusunod, si Kristo. oo. So, as an application, pag hindi sinabi ni Kristo, Brother Glenn, huwag mong gagawin. gagawin. Huwag kang mag-iimbento. Oo. Di ba? Ngayon katulad niyan, example na naman. Oo. At ito naman papabanat natin kay philosopher. Oo. Itong widely being implemented Oo. sa mga All. sa mga religious Christian denominations, mga kapsat. Itong tinatawag na tithing. Aba, talaga. Ito sa pinanggalingan ni Brother Glenn ito gasgas na to. Oo. Diba? Alam natin 'yan at talagang pwersahan na kailangan ay gawin niyo to. Oo. Itong ikapo. Oo. Philosopher, anong masasabi mo sa application ng pinag-aaral natin with regards to tithing? Ayan, tawagin naman natin si philosopher. Yung pong popular po na ginagamit nila na bersikulo, diyan po sa tithing na yan, ay nandoon po sa Old Testament. Ano po, wala ka pong mabasa sa New Testament na ipinag-utos ng mga apostol, ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo na gawin natin ito. Sapagkat iba po ang Christian giving, magkaiba naman po ang Old Testament giving. Kaya nga itong mga ito, lagi nila in-example si Abraham 'Di ba? Doon sa Hebrews, si Abraham nagbigay ng ikapo, 10%. Wala pa yung law. Abay, isipin niyo kapatid, si Abraham ba Kristiyano o hindi? Hindi. Hindi pala Di bakit? Oo. Bakit ba 10% yung ini-implement nyo, no? So tignan natin para kanino ba? Pero si Abraham doon hindi nagbigay doon sa batas. Oo. Hindi siya nagbigay doon. Hindi siya nagbigay sa storehouse ng Panginoon. Oo. Sapagkat wala pa ang law nung araw. Wala pa. Nagbigay siya kay Melchizedek. At saan galing yun? Oo. Ang tanong, si Pastor ba Melchizedek? At Hindi naman si Pastor Melchizedek. Di ba? Hindi naman yung religious leader ninyo ay si Melchizedek. Di ba? So, hindi pwedeng i-apply yan dyan. Point of reference lang yung nakasulat dyan kay Abraham dyan sa Hebrews chapter 11 na yan, mga kapatid. Sapagkat ang tinutukoy dyan, yung priesthood ni Kristo. Sabi niya, kung panahon pa ni Abraham, ay pwede naman palang merong manaig na pananampalataya. Di ba, mga kapatid, si Abraham nanampalataya din. So, point of reference lang yan. Pero nagdwell yung tao doon sa sa tithing lang. Oo. Mga kapsat, which is really very weird, Ang tinutukoy ng Hebrew writer dyan, hindi naman yung tithing. Pananampalataya ang tinutukoy dyan. Sabi niya, kung si Abraham may pananampalataya, di ba? Wala pa yung batas. Di lalo na, doon lumipas na yung batas, dapat meron din pananampalataya. At ito naman nakatuon kay Kristo. Tuloy mo, philosopher. tuloy natin, Sapagkat para kanino ba, mga kapatid, yung batas doon sa Old Testament? Sapagkat pilit na pinapatupad yung batas sa panahon ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ang sabi po ni Malakay, hindi po Malakay 3:10 kapatid, Malakay chapter 4, verse 3. Basahin natin, kung kanino ito ibinigay. Sa Malakyas chapter 4 verse 3 hanggang doon sa verse 4. Oo. Umpisa natin sa verse 3. Ipabasa natin kay ako na magbasa. Ikaw na. Ako na magbasa. Ito ang sabi niya, And you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord of hosts. Bakit? Sapagkat galit na galit siya sa bansang Israel. Sa panahon ni Malakyas, at tinawag niya, mga kapatid, itong mga Israel na ito na
hindi binibigay yung kanilang tithes na buong buo. Kaya tinawag na magnanakaw. Nandadaya sila. Nandadaya, ninanakawan nila ang Diyos. Oo. Kapatid, kanino ba ito sinabi? Siguro Ito ba panay, siguro panay congressman yan. Mandaraya Mandaraya eh. Ito ba ay sinabi, mga kapatid, sa mga Kristiyano? O ito ay sinabi sa Israel? Ituloy natin ang basa. Remember the law of my servant Ayan. Moses? Kanino ibinigay yung batas ng servant na si Moses? Oo. Ano po? Ang sabi niya, the statutes and the rules, and I commanded to him at Herob for all Israel. Para kanino po? Israel. Para sa bansang Israel. Nandyan ba, kapatid, ang bansang Pilipinas? Wala. Kasama ba dyan ang Amerika? Wala. Wala. Di ba? Meron pa tayong tinatawag sa hermeneutic. Siguro yung mga taga-Bugyas kasama dyan. Andito si chairman eh. Malayo. May isa, ipa-flash natin si chairman para si makita. chairman. Punta ka dito sa likod. Para dito sa likod ko. Upo ka dito. Di ba sabi, all the commandments ibinigay sa bansang Israel. Meron po tayong tinatawag You na name all the commandments in the Old Testament, mga kabsat, patungkol yan sa bansang Israel. Kasama na dyan yung tithing. Di ba? Nakasulat yan sa Hebrews chapter 7, verse 5. Pabasa natin kay Brother Glenn. As a supplement dun sa sinasabi ni philosopher, Hebrews chapter 7, verse 5. Hebrews chapter 7, verse 5. At ipa-flash namin to sa screen nyo para makita nyo, mga kabsat. Ito yung nakasulat sa Biblia. Basahin mo, Brother Glenn. And the descendants. Utos yan sa lumang tipan. kung kanino ibinigay at para kanino yan. Hebrews chapter 7, Verse 5. verse 5. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithes from the people, that is, from their brothers. Through this also are descended from Abraham. Ang sabi po, ang sabi po dyan, specific po yung pagkakasabi. Sino daw po ang mangongolekta ng tithes? Mga Levita. Specific po yung pagkakasabi, mga Libita. Levita. Tanongin niyo po yung mga pastor nyo, sila ba ay mga Libita? O baka naman, mga kapatid, sila ay mga kunwari Libita. Diba? Levitical priesthood. Sila yung mga gustong maging Levita. Ituloy natin, at kanino sila kokolekta? Kanino sila hihingi? Sa Ang kanilang sabi po mga doon, kapatid, Sa sabi. kanilang mga kapatid na kung saan sa 12 tribes of Israel. Israel. Ikaw ba, kasama ka ba doon sa batas, mga kapatid, na kinuman para doon sa law ni Moses? Ang sabi po sa Malakay chapter 4 verse 4, ang sabi po, for all Israel. Meron po tayong tinatawag na law of hermeneutics na kung saan law of exclusion at saka law of inclusion. Pag sinabi Israel, Israel lang. Exclusively for Israel. Mga kapatid, pag sinabi Israel, Pilipino ba pwede? Hindi pwede. Pagka sinabi Israel, pwede ba yung Amerikano? Oo. Hindi pwede, kapatid. Exclusive para sa mga Hudyo lang. Alam mo, ang maganda nito as an application sa Bagong Tipan, maski yung Hebrew writer ay tinatanggap niya na itong tithing is a commandment in the Old Testament. Siya ang nagsasabi. And he belongs to the New Testament. Yung writer na yan, isinusulat niya yung Bagong Tipan para makumpleto. Kasama dyan yung Book of Hebrews. Tinatanggap niya sa kanyang sarili, philosopher, na itong tithing, sabi niya, utos ito sa Lumang Tipan. Oo. Bakit naman itong ang gagaling ng mga pastor na ito? Diba? May pakinabang kasi dito Bakit pinag-uutos ito sa Bagong Tipan? Mga kapatid, you have to understand, dapat hindi kayo sunod ng sunod. Diba? You challenge the Bible, mga kapsat. Yan ang sinasabi namin sa you challenge the Bible. Ito pang dapat na inuutos na to ay dapat kong gawin. Inutos ba ito ni Kristo o ito yung utos sa Lumang Tipan? Philosopher. Meron pong, according po sa history, kung paano po yung tamang pagbibigay, according po doon sa Old Testament, ganito po yung kanilang proseso. Ibinibigay nila yung kanilang tithes sa araw ng Sabado. At ito po, mga kapatid, ay ginagawa nila sapagkat in accordance doon sa kanilang batas na yung kanilang pagsimba, pagsamba sa Diyos ay sa araw ng Sabado. Kaya nga, you keep the Sabbath day holy. Kapatid,
Ano po, lagi pong sinasabi nitong si Elder James, James chapter 2 verse 10, kailangan kung susundin mo yung batas, kailangan lahat ay gagawin mo. Sapagkat bakit? Abay, kasalanan mo pa yung iba kung hindi mo pa ito ginawa. Ayan, dito pa mga kapatid, ano? Pagka yung tithes ginawa mo, kailangan ibigay mo ito sa araw ng Sabado. Sapagkat para sa mga Hudyo to, binibigay nila ito sa araw ng Sabado. At pangalawa, kanino ito binibigay? Sa mga Hudyo, sa mga Levites, ano? At ano gagawin doon sa tithes na nakolekta? According po doon sa Levitical law, doon sa Book of Levites, Book of Leviticus, ano po? Ano pong gagawin nila? Yung tithes ay kokolektahin nila, ano po? At yung tithes na binigay doon, hindi lang lahat pera eh. May mga grains, may mga pagkain, ano, may mga animals, ano? Yun ay binibigay nila, hindi lahat pera, ano, yung binibigay. At dito po, yung gagawin doon sa tithes na nakolekta nila, papakainin nila yung mga bisita, papakainin nila yung mga widows, papakainin nila yung mga orphans, ano po, at dito po sa matitira, ano po, yung matitira po dito, yung 10% nito, mga kapatid, ay susunugin as a burnt offering doon sa templo, alay para sa Diyos. At yung matitira doon, mga kapatid, ito yung mapupunta para doon sa mga Levita. Kasi paano sila mabubuhay? Wala silang lupa na sasakahin. Ano po, yung matitira doon, mga kapatid, para doon sa mga bansang Levita. At saan nila ito dadalhin? Sa storehouse ng Diyos. Tanungin natin, nasaan ang storehouse ng Diyos? Nasa Jerusalem. Nasa Jerusalem. Wala po sa SM yan, ha? O wala yan sa bahay ni Pastor? Wala po yan sa Banco de Oro. Wala yan. Nasaan ang storehouse ng Diyos? Nung panahon nila, philosopher, nasa Jerusalem. Nasa Jerusalem yan. At nandyan yan sa loob ng templo. Tanungin natin, pag gagawin natin yung tithes, magbibigay ka Sabado. Bakit binibigay nyo Linggo? Di malina. Malina. At bakit si Pastor ang nagre-receive? At pangalawa, bakit si pastor ang nakongolekta? Hindi naman siya Levita. Hindi naman siya Levita. Pangatlo, abay bakit hindi pinakain yung orphan? Hindi pinakain yung mga widows? Pinakain naman yung anak ni Pastor. Binol sa lahat. Pangapat, bakit hindi sinunog yung 10% na natira doon? Sa kanya rin yun Asa ng templo? Kasi susunugin mo yung 10% ng 10% na nakolekta. Saan mo susunugin? Walang templo eh. Wala nang templo ngayon, mga kapatid. Panglima, kailangan yung matitira doon para sa mga Levita, doon sa mga priest, ilalagay sa storehouse ng Diyos. Nasaan ngayon yung storehouse ng Diyos? Wala na nga. Wala na nga eh. Bakit pa kay pastor? So makita mo, everything, pertaining doon sa tithes na ginagawa natin ngayon, lahat mali. Alam mo kasi, philosopher, Ni isa walang nagawa eh. meron kasi silang ginagamit na versikulo dyan. Sa Malakay treated? Hindi Malakay treated. Sa bagong tipan din daw. Balikan natin tong Matthew 23 verse 23. I-explain naman ulit ito ni philosopher. Para po makita po ninyo na hindi po kami bias. Gagamitin natin din yung gagamitin nila. Na ito ay inutos din daw ni Christ. Tingnan nga natin sa dispensation na ito, mga kabsat. Di ba dispensation pinag-aaralan natin? Tanong mo ko inutos. Di naman inutos to eh. In-observe niya. Sinasabi lang niya na ito'y gawain nyo. Dapat lang naman talaga magbigay yung tithes yung mga Pharisees, saka Sadducees, saka scribe. Kapanahunan nila to. Kaya nga eh. Kaya babasahin ni Sir Brother. Basahin mo nga, Brother Glenn. Sa ganun ay makita nila na ito yung ginagamit nilang bersikulo. Basa, Brother Glenn. Matthew 23, Verse 23. Woe verse, to you, sabi niya. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Ayan. For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others. Ayun. Ayan. Tignan natin, sa pagkakabasa po sa Galatians chapter 4 verse 4, ito po ang mag-explain dyan po sa pangyayari na yan. Sapagkat itong si Jesus Christ, totoo po na siya ay nagbigay ng ikapo, yung mga apostles nagbigay po ng 10% doon sa templo. Sapagkat bakit?
Remember, ang sabi po sa ating timeline o kaya sa ating Dispensation. pinag-uusapan na dispensation, ano po, sa Galatians chapter 4 verse 4, anong timeline ba na buhay ang ating Panginoong Hesukristo? Remember dito, hindi pa natatapos ang lumang tipan. Hindi pa natatapos tatapusin pa lang niya. Basahin ko po sa Galatians 4:4. Ang sabi po dito, but when the fullness of time had come, God sent His Son, born under a woman and born under the law. Kapatid, si Kristo po ay nasasakop ng lumang tipan, ano po, kaya dapat lang na ito ay kanyang gampanan sapagkat bakit? Tutuparin niya yun Perfectin niya yung law Di ba sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17, I did not come to destroy the law, But to fulfill the law. So kinakailangan tuparin ni Jesus Christ yung law. Sapagkat siya pa rin, as a citizen ng Jerusalem, ay dapat tumupad ng law. Oo. Pero nung natapos na niya yung matupad yung law, sa Tapos kanya na. niya, tinapos Tinanggal ito. na. Oo, tinanggal na. Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness who believe. Diba? So, tapos na niya. Hindi pa siya napako sa 24. krus Oo. Di ba? O hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung Old Testament. Remember sa panahon na 'yan, Matatapos pa lang. nagtitraining pala yung mga apostol niya. Bobo pa nga yung apostol niya diyan Oo. Sabi ng mga apostol niya, Lord, wala kaming maibibigay doon sa tax ni Cesar. Oo. Ano pa paano namin 'to gagawin? Abay, sabi ni ko, abay mamingwit kayo diyan. Sa bibig ng Sa bibig ng Na isda. ng isda lumabas ng Peter's fish. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng Peter's fish? Oo. Sa Israel? Hindi. Magugulat ka. Magugulat. Yung palang Peter's fish sa Israel, ang tawag pala doon sa atin ay tilapia. Hindi alam ni Brother Glenn. Oh, kasi nga meron daw nagpunta sa Israel meron doon siyempre restaurant. Oo. Sabi niya, ano ba masarap kainin dito? Seafoods Nakalagay doon Peter's fish. Oo. Sabi niya, matikman nga itong Peter's fish. Ano ba itong Peter's fish na to? Oo. Nung isinerve sa kanya, nagulat siya. Oo. Yung palang Peter's fish ay tilapia. Common sa Pilipinas. Pala yun. Nanggaling sa bukod. O ngayon, Brother Glenn, alam mo na. Alam mo na. Ayan, So, tuloy pa natin. pag pupunta ka sa Israel, kung sakasakaling magbabakasyon ka doon, pag umorder ka doon sa restaurant, sabihin mo na, pa-order nga ng tilapia. Tapos pagtanungin, ano yun? Peter's fish. Dito pa mga kapatid, clearly, ano po, ang ating Panginoong Hesukristo na buhay under the law at kasama yung kanyang mga apostol. Oo. Kaya nga, pinerfect niya yung law Kaya kinakailangan, i-perfect niya yung law para nang sa ganun matapos ito. Oo, mga kabsat. Sapagkat hindi nila matapos-tapos So, ano mangyari? Abay, yung pinapa-observe po sa atin na tithes, kapatid, ano po? Abay, sila nga mismo doon sa Old Testament, hindi nila matapos Tignan natin. Hindi na ano po? makaya. In other words, philosopher, bago natin iwanan niya Matthew 23 na yan, in effect pa, yung Old Testament law, nung sinabi ni Jesus Christ, kayo nga dapat kayo mag-tithes Oo. siyempre, in effect pa nandoon pa yung templo, nandoon pa yung storehouse, Buhay pa si Christ? buhay pa si Kristo, andoon pa yung mga kalaban niya na gumagawa dayukdok ng batas ng lumang tipan. In effect pa yan pero pag ito ay paggagawa mo ngayon, nasa na yung templo ngayon? Oo. Diba? Wala na yung templo. Kaya nga nung 70 AD, sabi nga ng mga Bible scholar, mga kapatid na nakikinig sa atin sa YouTube, abay, nung nasira na yung templo ng 70 AD, and this is historical, Brother Glenn, sabi nila, Judaism completely died. Wala na. Wala nang Judaism. Hindi na nila ma-perform yung tinatawag na Levitical system. Kaya nga itong mga Hudyo, iniiyakan nila yung Wailing Wall sapagkat bakit nag-end yung kanilang religion Wala na Nag-end yung kanilang Judaism. Wala yung templo. Papaano sila mag-aalay ng hayop? Wala na. Nandun Hindi na templo na-rebuild. Papaano Magugulat sila ka. magbibigay ng tithes? Walang templo Papaano sila ngayon sasamba sa Diyos? Templo ni Abdul na doon, di ba? Abu Bakar? Magugulat ka. Brother Glenn, historically, yung kung saan nandoon yung templo ni Omar, yun yung site kung nasaan yung tinayo yung templo ng Diyos na pinagawa kay Solomon. Naisip ito ni David. Ginawa ni Solomon. Ni-rebuild ni Nehemiah. Diba? Yung dating lugar na yun ang templo ng Diyos. Magugulat ka ngayon, ang nakatayo doon ngayon, di ba, Sister Mars Dolinas, ito yung templo ni Omar.
So, clearly, ibig sabihin, parang sinasabi sa atin ng Diyos, yung talagang Old Testament, hindi nyo na pwedeng ma-perfect yan. Oo. Dahil wala ng templo. Wala na kayong paggaganapan ng Levitical system na pinagagawa ko sa inyo. And tithes is part and parcel of the Levitical system. Bakit? Yes. Inutos yan sa Levita para gawin nila yan. Eh, wala na yung Levita, wala nang Levitical system, so dapat mag-i-end na rin, coterminus yung tinatawag na tithing. Eh, ito sila, Brother Glenn, sa dati niyang pinupuntahan, talagang pinag-uutos yung ikapo ang tawag nila dyan. May sobre pa. May sobre pa yun eh. At nakalagay yung pangalan. Tama ba yun, Brother Glenn? At mino-monitor ito mabuti. Di ba? Dinideclare. Kahit na konti lang bigay mo, basta importante, meron. Meron. So, clearly, as we apply, philosopher, itong New Testament na dispensation na to, maiintindihan ng ating mga YouTube viewers, mga kapatid, na wala nang bisa ito sa atin. Mga kapsat, no? Walang bisa ito sa atin. Ayan. So, dagdagan natin, ano? At pagkatapos nun, ano, yung hindi nila nga maibigay yung kanilang tithes, tatawagin ng kanilang pastor, mga magnanakaw kayo! Ninanakawan nyo ang Diyos! Subukin ninyo ang Diyos. Subukan nyo ang Diyos. Dahil dito lang sa versikulo na ito sa Malakay. sa Malakay, sinabi na subukin nyo ang Diyos. Oo. Diba? Subukan daw natin ano, sa Pwede mo pagbibigay bang ano, subukan po, ang ng Diyos? 10%. Mamamatay ka doon. Do not test the Lord your God. Oo. Sabi ni Kristo. Napaka ano yan no? Challenging talaga Oo. yan. Kung ikaw nakikinig dyan, philosopher, talagang mahihimot. Talagang ma-motivate ka. It will really propel you na magkaloob doon sa Diyos ng 10% if you're going to use that passage in Malakay. Kasi senaryo nila yan no? Talagang china-challenge sila ni Malakay na palpak naman kasi yung bansang Israel papaliwanag po natin mabuti kung bakit, anong background niyan, philosopher, kung bakit sinabi ni Malakay na subukan nyo ang Diyos. Mga kapatid, ito po yung essence ng tinatawag natin tithing kasi. For example, ito si philosopher ay tawagin nating Don Philosopher. Don. Mayaman ito Mayaman. Diba? Halos lahat ng lupain sa buong Pilipinas siya ang may pagmaari. Ito si Kunwari lang, Ito si Brother Glenn, wala siyang hanap buhay. Ang Uh-huh. sabi ni Don Philosopher kay Brother Glenn, gusto mo magkahanap buhay para kumita ka naman? Ayan. Magtrabaho ka sa akin. Aba. Yan example lang po ito. Sabi ni Philosopher, bibigyan kita sa aking malaking lupain, mabibigay ko sa iyo ang 2 hectares na lupa. Sa buong Pilipinas, 2 yung lang binigay. Kaya ba niyang sakayin yung buong Pilipinas? Bira ka. Lawak nun eh. Mga 5 hektar naman. Sabihin na natin yung 5 hectares. Kaya dating konti. Kaya mo ba sakayin yung 5 hectares? Oo. Diba? Tinan mo ito, may demand pa agad May tractor pa. Kailan may tractor pa. May demand to ganito ngayon ang sistema. Ayan. Siya ang may-ari ng lupa, ikaw yung magsasaka. Sabi niya, philosopher, ako ang bahala sa lupa, ako ang bahala Sa seed? sa pataba, ako ang bahala sa araw, Binhi. ako ang bahala sa binhi, Sa ako ulan. ang bahala sa ulan, sa tubig, lahat ng kailangan mo, pati traktor. Ibibigay ko sa iyo, Brother Glenn. Pero ito ang kasunduan natin. Ayan. Ang konsunduan. Sa'yo, ang 90% Oo. ng iyong sasakahin, ibibigay mo sa akin 10%. Sasabihin Sasabihin ng Diyos, payag ka ba doon? Aba, syempre. Siyempre naman. Kita mo? 90%. Diba? Saan ka naman makakakita ng may-ari ng lupa na pagkatapos ibigay sa iyo ang lahat, wala kang pag-aari, ang ibabalik mo lang sa kanya, 10%. At sa iyo pa yung 90%. Baka ang sabihin ni Brother Glenn, sana may amo pa akong 2 pa nun. Grabe naman yan. Diba? Saan ka makakakita ng ganung tao? Diba? Na employer, nang ibibigay sa iyo, lahat na ng kailangan mo ibibigay sa iyo, ang ibabalik mo lang sa kanya, Brother Glenn, 10%. At ikaw, 90% sa iyo pa. Diba? Alam mo kung anong ginawa ng bansang Masaya Israel ka. dito? Ayan na. Sa kasunduan na yan? Basahin mo yung Malakay, chapter Chapter 1, verse 6, 7, and 8. Ikaw magbasa. Ano ba ang binigay nila? Tingnan mo Mga kapsat, listan nyo to Brother Mike, i-flash mo to. Malakay chapter 1, verse 6, 7, and 8. Nangangahulugan lang pala na ang Diyos natin Hindi. very generous. Kasi Diba? pag Very kasi generous natin ang Diyos pala pag-pronounce natin. mo dyan, Talagang Basa. super generous. O binigay niya lahat Malakay. Wala Chapter- kang pag-aari. Chapter Ang 1, hihingin lang niya, 10%. verse 6, 7, 8. Basa. A son honors his father, and a servant his master. If then I am my father, where is my honor?
Bigyan mo ng pasisa. Where is My honor? Ganyan. And if I am a master, where is my fear? Ayun. Says the Lord of hosts to you. Oh, verse Where is my reverence? Tuloy. O priest who despise my name, but you say, how have we despised your name? Nagmamang-maangan pa. Magaling talaga magpalusot. Mamang-maangan pa eh. Parang si Aljurin eh. Di ko alam yan. Oh? Di ko alam yan. Ganun eh. Oo. Tinatanggi pa. May lusot pa rin. Oo, may lusot pa rin. Papalusot. Sige, tuloy mo. Oh. Basa. Chapter 7. Verse 7. Ayan na, ano yung binigay nila? Oh. By offering polluted food Ayun na, polluted yung unang binigay. upon my altar. Oh. But you say, how have we polluted you? Na naman tayo, oh. Galing talaga. Oh, ano? anong naman tong anong binigay polluted namin sa'yo, na sinasabi mo? Natatawa na si Brother Glenn. Binabasa pa lang niya. Natatawa na siya eh. Oh. Oh, sige, tuloy mo. By saying that the Lord's table may be despised. Oh. Verse 8. Verse 8. When you offer blind animals in Ayun sacrifice, naman. Ang sinacrifice, bro, Kapitan Islaw. Bulan. blind animals, May kapansanan. Oo. Di ba? is that not evil? Oh. And when you offer those that are lame or sick, Pilay. Pwede mo yan. is Oo, that not May sakit. evil? Mhm. Present that your governor, will he accept you or show you favor? Kita mo yan? Kung ang bisita mo si Presidente Pinoy. Oo. Pwede- Papakainin mo ba ng panis? Yan ang, di ba, ang sabi ng Diyos sa kanya, 10% dyan sa binigay ko sa'yo. Wala kang pag-aari, Wala. akin lahat yan, ha? Oo. 10% Mm. sa akin at 90% sa'yo. Sa'yo. Abay, 10% na lang nga ibabalik niya sa Diyos. Oo. Ang ibinigay pa nila, Brother Glenn. Kakapiranggot. Di ba? Hindi lang kakapiranggot. Oo. Bulag, panis, Pipi. Oo. pilay. Oo. Di ba? Parang itong dalawa na ito. May kapansanan. Oo. Diba? Pwede mo bang i-offer si philosopher sa Diyos? Oo. Nung panahon nila sa Old Testament? Eh, kalbo yan. Eh, kalbo to. Hindi to tatanggapin. Hindi perfect. Oo. Pwede mo bang i-offer si Captain Islaw doon sa as sacrifice? 10%? Eh, pilay siya. Kumbaga ako substandard. Oo. Alam mo ba kung ano ang hinihingi ng Diyos sa kanila? Oo. Firstborn. Yan. Di ba? Perfect. Unblemished. Yung pinakamaganda. Pinaka the best. Yung pinakamataba. Pinakaganda. Di ba? Kung bakit tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel? Sapagkat yun yung the best. Oo. Di ba? Pero ito, 10% na lang nga yung ibibigay nila sa Diyos, eh wala naman silang pag-aari, ang ibinigay pa nila panis. Yung tira-tira. Di ba? Kaya nga dito sinasabi, nagjo-joke pa ang Diyos dyan eh. Sige nga, ibigay nyo yan sa presidente ninyo o Oo. sa governor ninyo. Matutuwa ba siya sa inyo? Oo. Eh, ikaw ba, pagka may bisita kang katulad ni Archangel, kunyari ako na lang bisita mo, papakainin mo ba ako ng panis? Anong papakain mo sa akin? Siyempre yung fresh na bagong luto. Oo. Ano yung crispy Oo. pata? Crispy pata, di ba? Oo. Eh, si Captain Islaw, kung bibisitahin ka sa bahay mo, anong papakain mo sa kanya? Oy, wag carrots, ha? Hindi kumakain ng carrots yan. Eh, kami po yung nagjo-joke lang dito, pero yan yung essence nito. Ito yung background nito. Kaya ang sabi ni Malakay sa kanya, ibigay ninyo kung ano yung napag-usapan nyo ng Diyos. Oo. Di ba? Kaya kung ito ay ipaparaphrase natin, Captain Islaw, sabi niya, I'm going to give you one more chance. One more chance. Chan, 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 chan. One more chance. Chan, 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 chan. Baby, give me one more chance. Kabisat, ito yung sinasabi ni Malakay eh. One more chance ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Subukin niyo siya. Oo. Di ba? Kung hindi, ito maganda eh. Brother Glenn eh, no? Sabi ng Diyos sa kanila, ibigay mo yung napagkasunduan natin, hindi lang 5 hektarya ang ibibigay ko sa iyo. Oo. Bibigyan pa kita ng 20 hectares more. Yun yung siksik liglig umaapaw. Umaapaw. Diba? Eh, kung tutukusin nga mga kabsat, hindi nyo na dapat asahan yung siksik liglig umaapaw dahil ibinigay naman na lahat sa atin Oo. ng ating Panginoon. Yan yung sinasabi ni Malakay sa bansang Israel. Pero kayo ang nangwalang iya sa Diyos. Kaya nga, ang gusto lang ng Diyos, makatupad kayo doon sa usapan. Oo. Pero ang naaalala ng mga tao ngayon, Brother Glenn, alam mo, yung pangako lang na siksik liglig umaapaw. Pero hindi nila naalaala na dapat nilang bigay yun sa Diyos. Kahit walang dagdag, dapat nilang ibigay yun sa Diyos. Naintindihan mo, Brother Glenn? Malinaw ba? Ganyan ba yung tinuro sa inyo sa
sa dati mong pinanggalingan? Ay, hindi naman, hindi. Di ba? Ang kailangan lang merong pangalan, may sobre, Oo. kung magkano yung hanap buhay mo, Oo. at kung magkano ibibigay mo, at kung hindi ka nagbigay, abay, magpapapunta doon at sasabihin sa iyo, hindi ka tumutupad sa usapan natin. Oo. At sinasabi ng mga tao na ito, Sir Archangel, sabi nila, tignan mo, noong nag-tights ako, Oo. bumalik sa akin, Siksik, siksik, liglig. liglig, at umaapaw. Yun naman po mga kapatid, yung promise, mga kapatid, hindi naman nawawala yun eh. Kasi ito nga po yung sasabihin namin sa application ng bagong tipan. Oo. Hindi ba may utos na ng pagbibigay Sa bagong tipan? Pabasa natin kay Brother Glenn. Oo. Ito sa Malakay chapter 3 verse 10 mga kabsat. Ang kinausap dito na magnanakaw ng Diyos, mga Israelites. Oo. Pero dito sa babasahin namin sa inyo, and check this out. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. Oo. Itawid natin hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. At papabasa natin kay Brother Glenn. Ang kinakausap naman dito ngayon ni Pablo ay walang Mga. iba kung hindi mga Kristiyano. Ayan. Katulad ko at katulad mo. Oo. Basa, Tulad nyo. Brother Glenn. 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, verse 6, 7, and 8. Oo. The cheerful giver. Yan. Oh. The point is this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Mm. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ayan. Chapter 7. Each one must give as he has decided in his heart, To give. not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Verse 8. Verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Nakita mo mga kapsat? Oo. There is already a command in the New New Testament, Testament. philosopher. At ito talagang, ang saklaw nito, ako at kayo. Kasi tinatawag natin ang sarili nating Kristiyano, sumusunod tayo kay Kristo, ito ang may bisa sa atin. Ang tanong, Captain Islaw, yung pangako ba na siksik, liglig, umaapaw, nasa lumang tipan lang? Wala ba yan sa bagong Bagong tipan? tipan? Hindi ba nandiyan din yan? Oo. Ang inalis diyan mga kabsat, yung pare-pareho tayong 10 bahagi. Oo. Sapagkat doon sa 10 bahagi, ang sinusunod natin diyan ay yung Batas. batas. Di ba? Pero ngayon, ang magpapasya na, Brother Glenn, ay yung ating puso. Puso. Remember Ano yung, ba meron sa puso? yung sinasabi natin sa Jeremiah 31, verse 31 to 33, Captain Islaw, na yung utos ng Diyos ay Ay ilalagay ilalagay? sa ating kaisipan at itatanim sa ating puso. Kaya itong bagong tipan, Captain Islaw, a philosopher, it's all about our heart. God wants to empower your heart. And even in your giving, may empower ito kung aalis na tayo sa tanikala nitong tinatawag na tithing. Oo. Sapagkat dito sa bagong tipan, Brother Glenn, hindi lang 10% ang ibinibigay mo dito actually. Yes. Alam mo ba kung ilang percent yung galing sa puso mo? Ewan ko eh. Hindi ko alam eh. Sasabihin ko sa'yo kung ilang percent ang galing sa puso mo. Nung bang kinasal ka sa misis mo, kalahati lang ba ng puso mo ang binigay mo? Hindi pa kami ikasal eh. Ay, hindi pa pala. Naku. Oo, wala ka pang ibinibigay. Anak pa lang ang binigay mo. Ayan ang dapat solve na. Panibagong problem yan. problem yan. Pero kung akong tatanungin mo, nung kami kinasal ng misis ko, Oo. di ba? Buong puso yung binigay ko. Oo. Sabi nga ni Boji's Law of Gravity. Oo. Diba? Sabi niya, alam mo yung kanta niya? Sana dalawa ang puso ko. Kasi alam ni Boji's Law of Gravity na hindi mo pwedeng hatiin ang puso. Oo. Kaya ang panalangin niya, sana daw, dalawa yung puso niya. Oo. Dahil pag sinabi ng puso mo, kapatid, mga kapsat, ibig sabihin nun, 100% ang ibinibigay mo sa Diyos ayon sa tinutubok. Hindi na 10%. Hindi na 10%. Nakita mo, mas mataas ang antas Oo. ng Ng bagong tipan. mga kapatid. So ito yung lesson, ng application Oo. dito sa ating pinag-uusapan about the Old Testament at New Testament. At yung unang laging na nababastos dito at sinasagasaan, itong tithing na ito. Sapagkat ito'y laganap, no? Oo. At ito'y inaabuso. Diba? Ito yung reklamo kay Pastor Abu Oo. at saka kay Pastor Sadu. Sadu. Oo, di ba? Kilala mo ba Pag Oo. kilala mo ba si Pastor Abu at saka si Pastor Sadu? Napanood mo ba sila? Ha? Si Prophet Sadu? Oo.
Hindi pa. Pag pinagsama mo doon, alam mo kung ano? Oo. Abusado. Abusado itong mga ito eh. Inaabuso na eh. Captain Islao. Di ba? Kaya nga mga pastor ngayon, naku, ang pamumuhay nila ay incredible. Di ba? Indescribable. Incredible ang mga pastor ngayon. Kaya nagulat ako nung tinanong si chairman ng lolo niya at saka si Louie. Di ba? Pagkatapos ba nito, ano ang magiging hanap buhay nyo? Ano ba ang magiging sweldo? May sweldo ba kayo dyan? Kumpay, sana sinabi niya, meron bang pastor na naghirap? Sagot Diba? ni Kami po yung nagtatawa lang, pero yung principle po nito, Aha. ito po yung tinuturo namin na sinasabi ng Biblia. Di ba? Tayo po ay hindi na magiging makapisikal bilang Kristiyano. Sapagkat ang pamumuhay ng Kristiyano is by faith and not by sight, mga kabsat. Diba? Ito ay naging spiritual giving. Samantalang sa lumang tipan, philosopher, ito ay physical na giving. Oo. Physical kasi nabibilang 10%. Oo, nami-measure mo. Oo, nami-measure mo. Oo. Pero yung puso mo ba, kaya kong i-measure, Brother Glenn? Hindi ko nga alam ang laman ng puso mo. Ang Diyos lang ang nakakakita kung ano ang nasa puso mo. Yan po ang essence ng Christian giving. Oo. At kasama po yan sa command ni Jesus sa bagong tipan. Opo. Doon po sa Old Testament, ano po, yung giving po, it is the law that decides how much you give. Ano po, sa New Testament, sa Christian giving, it is the heart that decides how much you give. Ano po, because you give according to your heart. In the Old Testament, you give according to the law. Malaki po yung pagkakaiba niyan. In the Old Testament, kailangan 10% eksakto. Specific. Yung ibibigay mo specific. Hindi ka pwedeng lumagpas. Ano po? Hindi pwede 11? Hindi pwedeng 11%. Or 10.5. 10.5 o Hindi kaya pwede. naman po ay 10.1. Kailangan eksakto. Kailangan eksaktong 10% sapagkat yan po ang batas nila. Kailangan 10%. Hindi ka pwedeng pumunta ng 30%. Tanungin natin si Brother Oo, Glenn. tanungin sa- Ikaw ba nung nagbibigay ka ng ikapu mo dun sa dati mo inaatinan, eksakto bang 10% yon? Hindi naman, hindi. Hindi naman. May kasalanan na yun, kapatid. Oo. Sapagkat yung ikapo ay kailangan eksaktong 10%. Ganun po. Kaya nga binibilang pa yan eh. Oo. Ano po, hindi ka pwedeng bababa doon sa 10%. Hindi ka pwedeng tataas doon sa 10%. Kailangan eksaktong 10%. In other words, kaya ko tinanong yun, wala naman talaga maka-perfect niyan. Oo. Paano mo Di ba? perfectin yun? Kahit sabihin pa nilang siksik, liglig, umaapaw eh. Alam naman ng Diyos na hindi nyo kayang gawin yan eh. Oo. Kung ang mga Hudyo nga, di nila kayang natupad. Tayo pa kaya? Ang kapal naman ng mukha ng mga Pilipino na kaya nilang sundin. Hindi lang Pilipino, maski yung ibang mga nations, hindi nila kayang gawin yan. Kaya nga, sabi ni Pablo dyan sa Colossians 2:14, ito yung mga ordinances na nagpapahirap sa inyo. Against pa nga eh. Alam ng Diyos na naghihirap kayo dito, nakatanikala tayo sa lumang tipan, mga kabsat. Colossians chapter Babasa 2, natin. Maganda verse 14. Ayan. Kasama yung tithing dito sa nagpapahirap sa bansang Israel. Kaya hindi nila magampanan ng buong husay itong lumang tipan. Pabasa natin kay Brother Glenn. Colossians chapter 2, verse 14 hanggang 17. hanggang 17. Basa bro. Tagalog naman. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ayan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't wag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Sabat. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Wag. Sabi sa English, Christ is the substance. Diba? Christ is the reality. So, ito palang lumang tipan philosopher, kasama na yung tithing at yung mga ibang laws na nandiyan dyan, Levitical system, mga kabsat. Kasama na yung kung ano, moral laws, kung ano pa yung sinasabi lang, lahat ng laws na yan, mga kabsat. Sabi dito ay anino lamang ng tunay na kaganapan. Sabi niya, ang tunay na kaganapan, si Kristo. So, bago dumating tayo kay Kristo, kinakailangan talagang dadaan tayo sa lumang tipan. Yan ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 23 to 25, mga kabsat. At di na namin babasahin to. Sabi ng tutor. Oo. Pero babasahin niyo po sa inyo yan, Galatians chapter 3
verse 23 to 25. Ito yung nagtuturo sa atin kay Kristo kasi wala pa yung New Testament. Wala po, pa kasi. Oo. Pero nandito na yung bagong tipan. Oo. Dumating na si Kristo, may pananampalataya na. Oo. So dito na tayo sa bagong tipan. Sige nga, basahin na natin yun kasi maganda yun eh. Galatians chapter 3, verse 23 Oo. to 25. Ha? Basahin natin mga kabsat ha. Kasi makikita nyo doon na wala na tayo sa lumang Tipan. sapagkat wala na yung tutor natin. Andiyan dyan na kasi si Kristo. Galatians chapter 3, verse 23 to 25. Ha? Ito po ang nakasulat sa New King James Version. Galatians chapter 3, verse 23 to 25. But before faith came, we were kept under guard by the law, o lumang tipan, kept, sabi niya, for the faith which would afterward be revealed. Verse 24, therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under the tutor. So makita mo, yung tithing pala, tinuturuan lang tayo, no, Captain Islaw. Dapat natuto na tayo sa kanila. Sapagkat sa bagong tipan, may bago ng utos, kaya na natin gawin to. Bakit? Galing na ito, Brother Glenn. Sa puso. Sa puso mo. Oo. Diba? Anong gusto mo, Brother Glenn? Napipilitan ka o galing sa puso mo? Siyempre, yung galing sa puso. Diba? Mas maluwag yung puso natin. Pag ito'y nagbibigay galing sa puso. At doon nagagalak ang Diyos. Ano po sabi doon? Nagagalak ang Diyos doon sa nagkakaloob na galing sa puso. At doon tayo napapabanal. At doon tayo napapabanal. Dahil sinusunod natin yung utos ni Kristo. Oo, sapagkat during the Old Testament, wala kang choice. Whether you like it or you like it, Kailangan mong gawin yan. you have to give 10%. Sapagkat yun po yung binigay ng batas. Hindi ka pwedeng lumagpas, hindi ka pwedeng bumaba. At meron pa silang mga subsequent na giving doon. Every year, every first na harvest nila of the year, ibibigay nila 100% yung kanilang harvest. Oo. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, may mga nakita ako na mga congregational churches, na yung mga pastor, kinukuha nila yung kanilang 13-month pay, yung mga membro niya. Ba? Di ba? Parang ito daw po yung kanilang offering, at saka yung kanilang first fruit. Sino po ba, mga kapatid, ano po ba ang offering natin sa Diyos? Lahat ba ito puro pera, kapatid? Sa Old Testament yun eh. Di ba? Hindi mo na pwedeng i-apply ito sa panahon natin ngayon. Kaya nga, bakit kukunin pa yung buong sahod mo ng first month of the year? Dito po, mga kapatid, ang pagkakasabi po sa sinasabi natin sa Romans chapter 12 verse 1 and verse 2, sapagkat sa mga giving nila, iba yung 10%, iba yung tithes, iba yung offering, tapos iba pa yung seed, tapos iba pa yung pastor shower, hindi ko alam kung ano itong mga to naisip nila Pero pare-parehong pera yan. Pero pare-parehong pera, ibig sabihin, magbibigay ka ng 10%, magbibigay ka ng ng offering, then magbibigay ka ng pastor shower, magbibigay ka pa ng seed. Diba? Di ilang bigay na yun, kapatid. Clearly, mga kapatid, kung wala kayong common sense, dapat ma-realize nyo, na itong ginagawa nila ay lantaran na panloloko. At ang tawag dito religious hold-up. Oo. Ang sabi po dito, ang ating offering ay hindi pera. You offer your life. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Hindi lahat po As a pera living sacrifice. Yung sacrifice mo, kapatid, yung sarili mo sa Diyos. Anong gagawin mo? Paano mo i-sacrifice yung sarili mo sa Diyos? Abay, Kaya it is yung no mga longer you who live. Philosopher, kaya yung mga Macedonian Christians na nagkaloob, sabi, they gave themselves first to the Lord. Diba? Yun ang pagbibigay. Oo. Kasi madaling magbigay kung ang sarili mo ay talagang Naunang in-offer mo na sa Diyos. Oo. As a living sacrifice. Hindi mo na pipilitin yung miyembro mo na magbigay. Bakit? Binigay na nila yung sarili nila. Automatic yun. Oo. Katulad ng mga Macedonian Christians. They gave themselves first, sabing ganun. At saka na lang sumunod yung pagbibigay kung ano man yung dapat na ibigay. Oo. Diba? So, turuan natin yung mga members natin, tayo mga Kristiyano, na ibigay yung ating mga sarili muna. And then yung giving will follow. Sapagkat kung ano yung pinapasya ng puso, mga kapsat, paano kung ipasya ng puso mo ay 10 million? Sasabihin ng pastor, ay wag yan dahil 10% lang. Hindi pwede. Diba? Kasi kung naturuan mo talaga yan na maging tunay na Kristiyano, abay magbibigay yan. Diba? Sapagkat alam nila, sila ang channels of blessing
ng ating Panginoon. Ginagamit sila para ma-bless yung ibang tao. Oh, at saka yung Christian giving, sabi doon, hindi ka magbibigay dahil merong pangangailangan sa loob ng iglesia. O hindi ka nagbibigay kasi kailangan Napilitan ka Napilitan nun. ako Pagka ganun. Diba? Pero nagbibigay ka kapatid dahil mahal mo ang Diyos. Ano po? At mahal mo yung At kapwa mahal Kristiyano mo yung kapwa Kristiyano mo. Diba? Paano tayo makakabili, Brother Glenn, ng upuan dito? Para Kung- makaupo yung kapatid mo. Kung hindi kita mahal, pauupuin kita ngayon sa sahig. Diba? Kaya tayo nag-giving para yung kapatid natin ay may maupuan. Diba? May masilungan. Diba? Ito, kaya tayo nag-giving para magkaroon ng pintuan na yan, makapakinig yung nandoon sa labas. Oo. At paano tayo magkakaroon ng kuryente kung wala tayong pambayad ng kuryente? Siyempre. Di ba? Para May, gusto mo. may initan naman yung kapatid mo pagpapawisan habang Oo. nakikinig. Hindi niya mababasa yung Bible. So lahat po itong ginagawa natin because of our love for God and our love for our fellow Christian. Dahil sa pagmamahal. Babalik pa rin yung love dun eh. Kaya tayo nagbibigay. Hindi, Oo. nagbibigay ka kasi gusto mo ibalik sa'yo ng Diyos yan, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga, Parang yun, pag sinabi mo, kabsat, nagbigay ko ng 10% ko, Lord. May utang ka sa akin. Sa akin to, Lord. 100 times. Ikaw lang ngayon, Lord, ang may utang sa akin kasi binigay ko na yung... 100 times, Lord. Balik mo sa akin. In other words, philosopher, mali ang application ng dispensation sa kanila. Oo. Kabsat. Oo. Okay? At kaya nga very unique yung New Testament sapagkat yung doon nakasulat sa ating puso. Ayan. Kaya mo ito ginagawa because of your heart. Pero sa Old Testament, kapatid, because of the law. Ayan, tanungin sapagkat kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay paparusahan. Tanungin na natin si Brother Glenn. Naliwanagan ka ba dun sa ating hindi kita tinututukan ng baril naintindihan mo ba yung application ng Old Testament sa New Testament? Di ba? Lalong-lalo na sa giving kasi yan ang pinaka-most common na error in the application of the dispensation in the Bible. Tanungin natin si Brother Glenn, ano namang masasabi mo? Spontaneous po ito mga kabsat. Hindi namin siya pinipilit dahil siya po ay guest namin dito sa aming programa. Brother Glenn, ikaw naman magsalita para madinig ka na maraming nakikinig sa YouTube. Maliwanag naman yung explanation ng mga brother natin na talaga na yung comparison sa Old Testament at saka sa New Testament na basta clear na clear wala kang masabi. Oo. Baka may tanong ka. Baka may tanong ka, Brother Glenn, kasi magtatapos na tayo. Reserve for next na lang yung mga tanong ko kasi Oo. medyo maliwanag naman yung mga ko ngayon. So mga kabsat, ito po ay ginagawa namin para magkaroon kayo ng understanding sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan. And dinala na natin ng labanan dito sa YouTube dahil alam namin marami kayong nanunood sa amin sa YouTube. Hindi lang nakikinig kung hindi nanunood pa sa amin. So mga kapatid, if meron kayong question, sabi nyo ay hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Archangel. At saka ni Captain Islaw, tsaka itong poging-poging si philosopher na bagong tasa. Pwede nyo po kaming i-text sa aming mga numero uli na ipa-flash sa inyo ni Kuya Mike. Ito po yung mga numbers namin para sa Globe. 0927-312-5500. Para sa Smart naman, 0908-402-5063. At meron pa kami isang smart number, 0949-953-8234. At para naman sa mga naka-talk and text, 0948-732-5832. At patuloy po kayong makinig sa amin sa mixlr.com/rescue broadcast sa amin pong tinatawag na internet radio frequency na Angel Radio, your true friends sa inyong internet. And you can email us sa amin pong email address sa rescuebibleradio@gmail.com. I hope ito pong lesson na ito ay nakatulong po sa inyong paglago sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. And I hope to hear from you. Sumulat po kayo sa amin sa aming Gmail account at mag-text po kayo sa aming mga hotline numbers. Sa muli po namin pagkikita uli dito po sa YouTube, sa ating Bible Lessons on YouTube. Captain Islaw, paalam ka na. Ayan, so maraming salamat at abangan nyo po ang ating susunod na lesson next week. And hello sa iyo, Sister Anaya at lahat ng mga nakikinig dyan sa One Chai, Sister Jo at saka Sister Karen. Philosopher?
Ayan, kita-kits po tayo ulit sa susunod po na episode ng ating pong YouTube channel sa ating Bible study. Mga kapatid, abangan nyo po ang ating susunod na mga lessons. Kung meron po kayong mga questions, gagawan po na namin yan ng video. Oo, yan ang inaasahan namin. Gagawan namin yan ng video. Send nyo kami ng questions, Kabsat, at sasagutin namin yan dito sa YouTube. And don't forget to click the subscribe button ng YouTube para mas marami pa ang makapanood nito at makatawag ng pansin sa maraming tao. Mga Kabsat, sa muli natin pagkikita dito sa Bible Lessons on YouTube. Ako naman po si Archangel nagsasabing, goodbye for now. I'll see you again next time, and I leave you with my parting words. Don't forget to smile. God loves you, and so do I. Buyers! Bye-bye!